mga buhay pa, gising pa. Praise the Lord! Parang naalala ko, alam mo sa totoo lang, lumago ako sa Panginoon dahil hindi ko minimiss ang mga youth camp. No? And naniniwala ako na ginagamit ng Lord ang mga youth camp. No? Para patuloy tayong lumago at patuloy na makakilala pa ng mas malalim sa Lord. At di mo alam, baka dito mo makilala si Mr. Wright. Gaya ng ating pastor na inaanak namin. No? Sa youth camp sila nagkakilala. Tama ba yung interchurch youth camp? Amen! So, ilang minutes? Amen! Ayan, may on tayo. Alam niyo po ba na yung inyong theme, ang ganda, di ba? Sabihin nga natin, prioridad. Sige po, isa pa. Ayan. Ibig sabihin, hindi pwedeng mangyari na ma-priority mo ang Panginoon kung hindi ka nananalangin. Alam niyo ba yon? The word itself says it. No? Kaya pray. Prioridad. Amen? And nakita ko pa lang yung team ninyo, na-excite na kami agad as a family. And totoo yung sinabi ni Bishop, ay ni Pastor Alan sa Facebook, no? Accidentally, nakita kami, we met, tapos na-mention niya yung sa youth camp. And supposed to be, si Bishop lang po sana yung makakarating. But, dahil prioridad namin ang Panginoon, kaya we will minister as a family. Amen? Palakpak naman sa Panginoon! Woo! Alam niyo po yung topic ko ngayong hapon, kahit matagal ng Kristiyano, minsan, nagkakaroon ng struggle dito. And this is the very reason, kaya gusto namin unahin ang mensahe na ito sa inyong lahat. No? Especially kayo mga kabataan, marami kayong struggles. No? At sometimes, pag hindi natin naintindihan ang mensahe na ito, kahit matagal ka na sa Lord, mayroon ka pa rin struggle. Kahit successful ka sa buhay, may struggle ka pa rin. Naalala niyo yung mga artista, sikat na sikat. Nasa height ng kanilang career. Bakit sila nagsusuicide? Diba? The very reason for this is because they do not understand what self-worth is. And syempre, marami sa kanila, hindi nila prioridad ang Panginoon. Amen? Alam niyo ba, sa Google, 76,200,000 ang nakikita nila sa search engine na nagtatanong o nagsusearch. Sorry. Hindi siya nakikita na. Meron kasi ano yan. Anyway. About self-worth. Ganon karami ang nangangailangan ng self-worth. And so you know what? You are so blessed. Sabihan niyo pag uwi niyo sa mga pamilya niyo, nanay, tatay, kuya, ate, sino man yung nag-sponsor sa inyo ng 1,500, pasalamatan niyo. Dahil marami kayong matututunan sa camp na ito. And our prayer, the whole organizer, at kami po mga speakers, our prayers is, hindi kayo aalis sa lugar na ito na hindi puno, and that you will be a changed man and woman of God pag umalis kayo sa lugar nito. Amen? Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, Amen. Amen. Oo. Kaya sabihin mo sa katabi mo, makinig ka, kapatid. Ayan. Amen. Imagine, di ba, ganito karami ang nagsasearch about this. Well, let's understand, ano ba yung pagkakaintindi natin pag sinabi natin self-worth? Meron pa gustong sumagot? May 100 pesos kayo. Self-worth. How do you understand self-worth? Ha? Hello? Sayang ang 100
100! Pambili mo, pan-load mo pa yon. Sige po. Self-worth po for me is how you see yourself in a good way. Kung paano mo nilalagay yung sarili mo sa situation na alam mo pong deserve mo dahil alam mo po sa sarili mo na you are worth it. May 100 ka! Woo! Thank you, Sister Bea. Lalaki naman. Baka meron. Magpapatalo ba tayo, guys? Ha? Papayag ba kayo? Hello? Sino po? Sino? Sayang ang 100. Sayang. Ay, ito na meron. Yung pagkakauna ko ng self-worth, ano siya eh, yung overall na value mo. Kumbaga, yung alam mo sa sarili mo na may halaga ka. Alam mo yun? May 100 ka, kapatid! Sino ka ba, kapatid? Bakit wala kang ID check? Okay. Thank you. Ang gagaling niyo naman. Excite ako. Very good. Mamaya, kulikin niyo sa akin, ha? Makinig pa kayo. Meron pa kayong 100 pagka nakinig kayo. Amen. So, let's define. Tama yung mga sinabi nila. No? Pag sinabi nating self-worth, ito po yung pagpapahalaga natin sa ating mga sarili. No? This is your belief, no? Ang paniniwala mo na meron kang halaga sa buhay na ito. Tama ba? At alam nyo, nagsisimula yun kapag meron kang self-respect, self-acceptance, self-care, self-love. At may mas malalim pa doon, mamaya, na sasabihin ko sa inyo. Paano naman ito na-connect sa prioridad? Ano namang connection ito sa prioridad, yung self-worth na yan? Alam nyo, naniniwala ako, you will not be able to have the right priority kapag hindi mo alam kung anong self-worth mo. And, alam mo, over and over again, you will end up in wrong priorities. Kasi hindi mo naintindihan yung sarili mo. Hindi mo alam kung ano ang sitwasyon, ang halaga mo sa harap ng mga taong ito. At higit sa lahat, sa harap ng Panginoon. So, anong gagawin mo? Priority mo is to please others. Kasi ang feeling mo, para ma-accept ka nila, para maramdaman mong mahalaga ka, ipi-please mo sila. Yun ang priority mo. But it's not that way, everyone. Sabihin mo nga sa sarili mo, I am a child of God. Go! I am a child of God. At dyan maintindihan natin kung bakit tayo mahalaga. Amen? Well, let me share with you very quickly, no? How the world sees self-worth. Paano tinitingnan ng mundo ang self-worth? Let me have a very short background about this. Okay? Number one, overall, sabi nila, ang self-worth daw ay based on the things that we have done. No, the world sees self-worth based on the things that you have done. Doon sa mga ginagawa mo, yun ang halaga mo. Di ba? So, una, sabing ganon, sorry. Yan. What do you do and how you behave? Ibig sabihin, magkakaroon ka ng halaga, depende sa kung anong ginagawa mo at kung paano ka nagbe-behave o kumikilos o ano yung Tagalog ng behave. Mahina po ako sa ganun, pasensya na kayo. Diba? Pero, let me tell you this. Kunwari, what you do? So, nag-excel ka ba sa klase mo? Diba? Magaling ka ba kumanta? Magaling ka bang sumayaw? Diba? Or, how do you behave? Natutuwa ba yung mga professor mo sa'yo? Kasi, active ka sa school. So, dahil doon, may halaga ka. Di ba? So, ganun tinitingnan ng mundo yon. Kaya pansinin niyo sa klase niyo, mga estudyante ba kayo lahat?
Yes. Sa klase nyo, pansinin nyo, yung mga alive, active, sagot na sagot, yun ang naalala ng teacher. Maniwala kayo sa akin, teacher ako eh. Naging impact yun sa mga teacher. Kaya ikaw, pag hindi ka ganon, ano nangyayaraman mo? Minsan you feel, parang nagba-back off ka. Di ba? Tapos anong nafe-feel mo? Na-insecure ka, sinasabi mo, buti pa siya. Tama o mali? Hello? Yes. Di ba? Pero gusto kong sabihin sa inyo, our performance drops. It's human nature, di ba? Ganito yan eh, mga athletes, di ba? Kapag nananalo sila, wow, sikat sila. Tama ba? Wow! Proud sa kanila yung family nila. Or, kapag lagi ka nasa top 10, may award ka, welcome ka, proud ka. Alak, sige, sabihin mo sa akin kung anong gusto mong bilhin. Pero, pag natanggal ka sa top 10, ano nangyayari? Hindi ka pinapansin, pinapagalitan ka. Yan kasi cellphone ka ng cellphone. Diba? Hindi mo kasi inuuna yung pag-aaral mo. Tama ba? Or, when you lose, sasabihin sa'yo ng coach mo, hindi ka kasi nag-focus sa training mo eh. But, in reality, it's human nature na feel tayo. Tama ba? Hello? Because no one is perfect. Otherwise, kung perfect tayong lahat, hindi natin kailangan ng Panginoon. Hindi namatay si Kristo sa atin. So, yan ang tingin ng mundo. Kailangan perfecto ka. Kailangan you always reach to the top para ka magkaroon ng self-worth. But whether you like it or not, darating yung panahon na may low grades ka, may talo ka. Bakit? God allows those things para may ma-realize ka, para ma-humble down ka, para mag-excel ka pa. Di ba? Kaya nga sabi, saan ko ba yun? Okay. Kagagaling ko lang sa Coron with 100 students. And then I told them, you know, bakit sometimes may mga hindi perfect na services? You know why? Dito kasi nagsisimula kapag hindi perfect ang service. Research starts to begin. May mga nagre-research. At dahil sa researchers, kaya nagkakaroon ng innovation, kaya nag-i-improve ang services. No? And ganun kahalaga yung failure, ganun kahalaga yung incomplete, yung imperfect dito sa mundo. Otherwise, wala na, hindi na mag-i-improve. Sa palagay nyo ba, kung hindi nila na-realize may mga imperfections sa communication, magkakaroon kayo ng mga touch screen na cellphones? Hindi. Kasi, pag satisfied na, wala nang improvement, wala nang innovation. And, it's the same thing with our performance. No? Sabing ganon, sometimes, because of one failure, doon tayo ina-identify. Or you identify yourself with that one failure. Wala talaga, mahina talaga ako, bobo talaga ako, hindi ko na naman naipasa itong quiz na to. Diba? Hindi talaga ako magaling. Lagi na lang si ate talaga ang magaling. Because you base your self-worth on what you do and how you behave. And mind you, kahit Kristiyano, ginagawa ito. They feel this, they encounter this in their lives because they do not understand what self-worth is. Second, how you feel. Our emotions are fickle and can be, ano yun? Hindi ko mabasa. Can be false. Diba? Ano yung sinasabi mo? Ay, grabe talaga. Ang pangit ko talaga. Buti pa siya. Ang kinis ng pisngi niya. Buti pa siya. Ang tangos na yan. Nadidepress talaga ako. Or, hindi ka lang pinansin ng special someone. Wala na talaga akong value sa buhay niya. Diba? We depend our self-worth on how we feel. And it should not be that way. Diba? Kasi nagbabago yung emotions natin. Alam niyo po ba, makinig kayo maigi dito There will be days that you feel down or gloomy.
And it is not because of what you have done or because you did not attain something. You know why? May hormones kasi sa katawan natin. Lalo na sa mga babae, kapag malapit na ang period ninyo, you will come to this point. May mga feeling low ka. Pag hindi mo naintindihan ng mga ganyan, akala mo, wala ka ng halaga. You feel so down. No? But, based on research, yung exercise daw, nagpapaangat yan ng happy hormones natin. Ang galing ni Lord, di ba? Kaya pala, palaging importante na mag-exercise. Kasi it does something in our body, in our physical, well-being. So kapag dun mo yan binabase, yung self-worth mo, yung halaga mo sa nararamdaman mo, ano mangyayari? Paano kung may mga times na low ka, ang tingin mo sa sarili mo, wala ka ng halaga? Hindi ka na importante? Kaya anong nangyayari? Anong ginagawa mo? Dahil ang feeling mo hindi ka importante, hinahayaan mo na batok-batukan ka lang. Hinahayaan mong mabuli ka at pagtawanan ka. Why? Because you yourself is not convinced na, hey, may halaga ako. Kaya inaalaw mo, alam mo, naalala ko nun, sa sarili ko, hindi ko pinayagan kasi meron akong kaklase na mahilig sa mga hampas, no? At saka ang gagaling kaya. Or may mga words sila na sasabihin, ay ate-ate mo, ay malandi ka, pero joke lang yon. Kapag mababa ang self-worth mo, hahayaan mo lang yun. But you know, I did not allow it. Sabi ko sa kanya, sa uulitin na sabihin mo pa yan, yung bibig mo, pula yan pag uwi mo. You know what? You don't have to let others pull you down. Pag alam mo kung anong halaga mo. Kaya very important, before we come to the priorities, you understand your self-worth. Pangatlo po, what you think. Base sa kung anong naiisip mo. Di ba? Anong sinasabi natin kadalasan? Buti pa siya, mayaman ng pamilya niya. Buti pa sila, may kaya. Alam niyo po, ang anak ko, nag-aaral sa Ateneo yung panganay ko. Mamaya papakita ko sa inyo yung tsura ng panganay kong anak. Naniniwala ako dahil nanay ako, maganda siya. Di ba? Tama ba yun? Naniniwala ba kayo maganda ang anak ko? Siyempre maganda yung joke. Tapos alam mo, there was a point in her life na sabi niya, Ma, ang pangit-pangit ko pala dito. Nasa Ateneo kasi siya. Bakit? Siyempre, Ateneo, mga pigtan, mga socialite, nandoon. But, alam niyo yun, naiintindihan niya yung worth niya. Ano nangyari sa kanya? Alam niyo, gumraduate siya, summa cum laude. Nag-excel siya, nakilala siya sa Ateneo, glory to God. Nakilala siya sa Ateneo, naging leader siya sa Ateneo, not because sobrang galing niya, but because she knows her worth before God and before these people. Kasi pwede naman sabihin na probinsyana. Sabi nga sa kanya, tinutokso siya noong una, no? Island Girl. Sino ba yung movie na yun? Ace? Nataalala niyo yun? Moana. Yeah, tinatawag siyang Moana. Ay, si Moana, the Island Girl. Inayaan lang niya yun until finally nag-excel siya because she knows her worth. Kapag hindi mo alam kung ano yung worth mo, hahayaan mo lang itong mga tao na to, mga bully na ito, na i-degrade ka. Diba? But you are a child of God. Sabi mo ulit, I am a child of God. Yes, I am the daughter of the King. Babae lang ha. Ready, go. I am, and I am the son of a king. Yes, you are. Diba? Kaya hindi ka dapat, alam mo yun, hindi mo kinakailangan, hindi pahalaga ng sarili mo. Sabi pong ganon, based on what we think about ourselves. Diba? But most of us have flawed thoughts. Tama ba? Naniniwala kayo na nagkakamali din pag-iisip natin. May mga mali din pumapasok sa isip natin. Kaya hindi po pwedeng ang halaga
magabong nakabase sa kung ano yung iniisip mo. Di ba? You have to understand that. Kaya kayo, hindi nyo dapat iniisip na, ay, siya na naman ang leader, siya na kasi magaling. No! Dahil anak ka ng Diyos, ano sabi sa iyo ng Panginoon? I can, tuloy nyo nga, I can, yung iba sa inyo, hindi memorize. I can do all things through Christ who strengthens me. Ibig sabihin, kung kaya nilang mag-excel, kaya mo din mag-excel. Kung kaya nilang mag-number 1, kaya mo din mag-number 1. Tandaan mo yan. And hindi dahil sobrang husay mo, sobrang galing mo. Kaya mangyayari yan sa iyo dahil prioridad mo si Jesus. Di ba? Seek ye first the kingdom of God and all these things, including your being number 1, will be added unto you. So, ang ano lang sikreto, unahin ang Panginoon. Amen? And the fourth one is others' judgment, and how others compare to us. Alam mo yon? Hinahayaan natin na yung self-worth natin nakabase sa kung ano sinasabi sa atin ng tao. Ayun, anak sa labas yan, kaya ano yan, wala yan. Ayan, wala yan, mahina talaga yan. Hindi makasalita yan eh. Di ba? And, kinukumpara tayo sa iba. Hinahayaan mong magkaganon ang tingin sa'yo ng tao dahil mababa ang self-worth mo sa sarili mo. Pero, ano sabi? Nothing good can come out of judgments. Walang magandang nangyayari o lumalabas na resulta sa paghuhusga. Diba? Kaya tayo, kabataan, huwag din kayo manghuhusga ng mga kaklase nyo, kaibigan ninyo, kapamilya ninyo. You have no right. Because, sabi ng Panginoon, do not judge. Amen? And, ang sabi ganon, kinukumpara natin palagi sarili natin sa iba. Diba? Kaya tuloy yung self-worth mo, laging nakabase, uy, meron siyang meron na siyang bagong iPhone. Kailangan bilhin mo ako ng bagong iPhone. Meron na naman siyang bagong MacBook. Doon ka nakabase. You always compare yourself with others. Diba? And, kahit anong gawin mo, there will always be people better than us. In fact, sabi nga ng Panginoon sa salita niya, di ba? Consider others better than yourself. Bakit? Kasi ayaw ng Panginoon na lagi ka nakikipag-compete. Lagi mong kinukumpara yung sarili mo sa iba. Why? Because dapat bilang anak ng Diyos, satisfied ka for who you are because you know yourself. Amen? Amen. Sige, palakpakan po natin ang Panginoon. Sabi, searching for self-worth by constantly comparing ourselves to others means always fighting a losing battle. Lagi kang talo kapag lagi kang nagkukumpara sa iba. So mga anak, mga kapatid, you know what? I always call my young people anak. No? And because I always consider them. Kaya hindi po ako nagpapatawag na pastora. Papatawag po ako sa church of Mami Claire, Nay, Ate Claire, no? Because I always wanted to have a relationship with them. Kasi pag pastora, medyo parang pedestal. Natatakot ako sa ganun. Diba? So, let us understand your self-worth. Anong kailangan mong gawin para ito naintindihan nyo ang self-worth? Right? Tama ba? Naintindihan niyo po ba? Kung paano tinitingnan ng mundo ang self-worth? Hello? So, sabing ganon, it is about who you are and not on what you do. Kung sino ka. Sino ka ba? Alam mo ba na ang Diyos ng mga Diyos, ang Hari ng mga Hari, namatay para sa iyo. Alam mo yon?
Tapos, hinahayaan mo lang ang iba na lait-laitin ka. Pero hindi ko po sinasabi, hindi ko po tinuturo sa inyo na maging mayabang kayo. Ang nais ko maintindihan natin, you know your worth at hindi mo pinapayagan na basta ka lang nila babastahin. Tama po? Naintindihan ba natin, kabataan? Amen. Sige, tanungin mo nga yung katabi mo. Naintindihan mo ba? Yes, nako. Ilang minuto na lang po ako. Now, let's understand, paano ka mamuhay na may self-worth? Pagkatapos mo naintindihan, paano ka mamumuhay? Number 1, napakalaga po nito. Decide on your destination. Young people, sabihin nyo nga ito. 1, 2, decide on my destination. 2, 3, go! Decide on my destination. Yes. Ikaw, kailangan desisyonan mo. Saan ka ba? Ano ba ang pupuntahan mong daan? Ang daan ay hinanda sa iyo ng Panginoon o ang daan ng mundo na puno ng competition, ng ang paangatan, alam mo yung kumparahan, anong pipiliin mo? Di ba? Ang kinakailangan didesisyonan mo kung saan ka tutungo. Kasi kapag hindi mo naintindihan kung anong halaga mo, malamang sa malamang, iba ang pipiliin mo. You know what? When my children went to college, like ko lang sinasabi sa kanila, mga anak, choose your friends. Because your friends can either make you or break you. Kasi hindi ko na sila nakikita eh. Malayo sila sa aming mag-asawa. And I thank God, bago pa sila lumayo sa amin, naintindihan nila kung ano yung self-worth nila. Kaya, kahit hindi pa sila dumikit sa, alam mo yun, yung mga big time, mga sikat. Ako po nung nag-aaral ako sa UST Tourism, alam niyo naman, tourism, sosyal, di ba? Eh, galing po ako sa probinsya, sa Olonga po. Alam mo yung mga pasosyal, mga siga-sigarilyo pa, di ba? Anong ginagawa ng iba? Nakikidikit sila doon kasi akala nila, bida sila. Di ba? Pero ako, sabi ko lang sa sarili ko, well, Lord, ikaw ang bahala sa akin. No? And I would choose my friends. Kaya pinili ko lang yung mga, alam mo yung mga studios, yung mga mahilig mag-aral ng mga kaibigan. Alam niyo ba, bandang huli, yung mga na hindi ka pinapansin, silang lapit sa'yo, wait, Claire, ano ba yung assignment na, ano ba gagawin natin? Diba? Kapag alam mo kung ano yung worth mo, whether you like it or not, kapag inuna mo si Kristo sa buhay mo, magsishine ka. You will shine. The Lord will lift you up when you remain humble before God. Kaya, huwag kayong makipag-compete, huwag kayong makipagsabayan sa iba. Amen? So, you decide on your destination. Ano? Susundin niyo ba yung salita ng Panginoon sa buhay niyo? Uunahin niyo ba ang Panginoon sa buhay niyo? O hahayaan niyo ang mundo na sirain ang buhay mo? So decide. Ano sabi niyo na? Before I formed you in the womb, I know you, and before you were born, I consecrated you. Jeremiah 1:5. So, kilala ka na ng Lord. Alam na ng Lord yung plano niya sa buhay mo. Alam niya na ang gagawin niya sa iyo. Amen? Next. Ito, very important. Go deep through your soul. Psalm 139:13 and 14 says, For you formed my inward parts. Ang Lord ang nag-form ng inward parts ninyo. You wove me in my mother's womb. I will give thanks to you. For I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works, and my soul knows it very well. Hello? Sabihin nyo nga sabay, I am fearfully and wonderfully made. Naintindihan nyo ba yung sinabi nyo? Again, I am fearfully and pero bakit ka silka, black and white ng, ano pa ba yung uso ngayon, Pastor? Yung, ano yun, yung ini-inject? Ano yun? Gluta, ano pa yun? Drip, whatever? Bakit yung iba ganon?
nag-effort ang Panginoon nung finorm niya si JC at si Bea at si Arya. Imagine ninyo kung lahat tayo kamukha ni Brother Roy G. Pagtuwing ka dyan, Roy G. Tingin ka dito, Roy G. Roy G. Wala na excitement. Pag nanganak yan, kamukha ni Roy G yan. Tapos, nirereklamo mo, bakit ako? Bakit? Ang pango ako. Bakit maliit ako? Bakit maitim ako? Kailangan magpaputi ako. Hello! The Lord fearfully and wonderfully made you. Sige, palakpakan natin ang Lord. Kaya kahit ano pang itsura mo, mahalaga, maganda ka sa harap ng Panginoon. At alam mo ba, kahit ano pang itsura mo, listen, when you know your self-worth, magsashine at magsashine ka. Kaya di ba may nakikita kayong mga, alam mo yun, yung mga magagandang babae, pero ang boyfriend nila hindi ganun kagwapo, sobrang gwapo, pero yung babae hindi ganun kaganda. Why? Because what is inside you exudes or overcomes, alam mo yun? Overpass the physical one. Kaya very important, you know your worth. Go deep through your soul. Go to God. Alam mo, hindi mo pwede sabihin na wala akong time eh. Di ba? Ano sabi diyan? You always have time for things you put first. Kapag lagi mong inuuna ang Panginoon, magsashine at magsashine ka. Di ba? Tingnan mo, maraming mga pastor ang kagwapo, pero super ganda ng mga asawa. Grabe. Di ba? Dahil inuuna nila yung Panginoon sa buhay nila. Di ba, Pastor Alan? Amen. Kaya po, unahin natin ang Panginoon sa buhay natin. Put God first in your life. You should know your priority. And your priority is putting God first. And when you put God first, you will have time for prayer, for worship, for reading the Word of God. Hindi mo pwedeng sabihin, busy ako sa school, ang dami kong trabaho, ang dami kong paggagawin. No! Jesus first. Sige, sabihin natin sabay-sabay. Jesus first! Jesus first! Yes! Sana umuwi tayo na naintindihan natin ito. At gagawin natin ito. Mga anak, you want to be successful in life? Put God first. And you know what? Over and over again, I always thank God kasi naging totoo ito sa buhay ng mga anak ko. And then, anchor your life in eternity. Malapit na po ako matapos. For the Lord is good, His unfailing love continues forever, and His faithfulness continues to each generation. Anchor. Saan mo ba yung na-anchor? Alam niyo ba kung ano yung anchor? Alam niyo sa mga bangka, sa mga speedboat, or sa ship? Di ba may anchor sila, angkla? Doon nila inilalagay yung anchor para hindi sila magalaw. Hindi sila matinag. So dapat yung anchor ninyo ay matatag. Paano kung yung anchor ninyo ay yung boyfriend mo? Pag iniwan ka na ng boyfriend mo, wala ka na. O girlfriend mo. Ano? Saan mo ina-anchor? Sa pera mo? Alam mo ba, minsan, biglang malulugi sa negosyo yung magulang mo. Mawawala ng trabaho yung tatay mo na nasa abroad. Saan ka naka-anchor? Sa pera? No. Dahil pwedeng i-shake ni Lord yan. Are you hearing me? Saan mo ina-anchor sa studies mo? Kagaya na sinabi ko, what if bigla kang bumagsak, bigla kang nag-fail? Ano mangyayari sa'yo? But if you anchor your life in God, in Jesus, in the Word of God, ano sabing ganon? Lahat ay mawawala, but the Word of God remains. Matitinag ang lahat, pero hindi ang Panginoon natin. Saan ka pa mag-a-anchor? Hello? Sige, sabihin natin sabay-sabay. Jesus is my anchor. Jesus is my anchor. Yes. Sorry hype talaga ako. Pasensya na po. To change your life, you need to change your priorities.
Gusto mo magkaroon ng tunay na pagbabago sa buhay mo? Well, ngayon pa lang isipin mo na kung ano dapat mong unahin. Dapat mo bang unahin ang boyfriend mo? Dapat mo bang unahin yung barkada mo? O dapat mong unahin yung churchmates mo at gawain ng Panginoon? Mamili ka, anong magbabago sa buhay mo? Diba? Amen. The fourth one is, let your light shine. Everyone, sabihin mo nga, I am the light of the world. You are. Sabi nga nun, you are the light of the world, like a city on a hilltop, that cannot be hindered. Ano mga anak, alam niyo ba, yung mga anak ko, sorry lagi ko yung example ng anak ko, but you know, nakita ko kasi ito sa buhay nila. Alam niyo ba, galing sila sa Palawan, from D, kumbaga, but they shine. Bakit? Kasi inuna po nila ang Panginoon. Alam niyo yung tatlo kong anak na nag-aral sa Baguio sa SLU. Yung dalawang younger one, no, si Kuya AJ, mag-speak siya tomorrow, at saka yung susunod sa akin mag-speak. Si Ate Aya, alam mo ba silang dalawa? First year pa lang si Aya, second year pa lang si Kuya AJ, kilala na sila sa SLU, sa campus nila. Bakit? Eh, galing kasi, talino kasi. Hindi po. Alam niyo, kahit sobrang busy sila sa school, kahit na umuulan, pumupunta sila sa church, nagmi-minister sila kasi sila yung worship leader, keyboardist, drum. Ganun din anak kong doktora. And, you know, kapag inuna mo ang Panginoon sa buhay mo, your light will shine. Amen? Diyan pa ba kayo? Of course, the fifth one is love unconditionally. No? Kinakailangan maintindihan natin na kaya natin mahal ang Panginoon. Hindi dahil, ay, magiging tap ako. Ay, i-answer ni Lord ang prayer ko. Hindi. Kaya mo minamahal ang Panginoon dahil alam mo kung saan naka-anchor ang buhay mo. At higit sa lahat, binigay ng ating Diyos Ama ang kanyang kaisang-isang anak mamatay para sa iyo. Alam mo, sa totoo lang, there was a time in my life, iyak ako ng iyak. Bakit? Kasi naramdaman ko yung nararamdaman ng Diyos Ama. Kasi may 4 akong anak. Tapos in-imagine ko, yung isa sa anak ko, kunwari, si Aya yung bunso ko. Alam mo yan, yung ibibigay ko siya para kay Roy G, sa kasalanan ni Roy G. Mamamatay si Aya, ipapako si Aya para lang kay Roy G. Ang sakit. Sobrang painful. Sino ka ba? Ba't mamatay si anak ko? Di ba? Parang gusto mong sabihin yun. Pero, ganun tayo kamahal ng Panginoon. Kaya, huwag natin itong baliwalain yung ginawa ng Panginoon sa atin. Bigyan natin ito ng halaga. Alam mo, sobrang sakit yung pinagdaanan ni Jesus. Wala nang sasakit pa sa pinagdaanan niya. Kahit sobrang painful pa yung pinagdaanan natin. Grabe ang pinagdaanan niya. And bilang Diyos Ama, napakahirap harapin mo. Alam mo yun, na-imagine ko, nung pinapako na sa krus si Jesus, nakaganyan yung Diyos Ama, ayaw niya nang tumingin. Ako rin. Kung gagawin yun kay Aya, hindi ko kaya. Durog na durog ang puso ko. Isipin nyo, ano yung pinakamahalaga sa inyo na pinakamamahal nyo. Tapos, mamamatay yun para sa ibang tao. How would you feel? Sige. Tapos, binabaliwala natin yung ginawa sa atin ni Jesus. Di ba? Konting kending lang ng babae dyan sa harapan mo. Ang ganda niya. Tumibok na ang puso ko. Di ba? Konting pakit lang ng lalaki na yan sa'yo. Nako, nakalimutan mo na may Bible study ka mamaya kasi iniyaya ka ng barkada mo. Hello? Hello? Diyan pa kayo. No eye has seen, no ear has heard, and no mind has imagined what God has prepared for those who love Him. Alam niyo ba yun? Ha? Hindi mo kaya ma-imagine anong hinanda ng Panginoon sa'yo.
sa bawat isa sa atin. Sobrang nakaka-excite, di ba? Hello? Grabe, may hinahanda ang Panginoon na higit pa. Hindi pa natin nakita, hindi pa natin narinig, hindi pa natin naranasan. Yun ang hinahanda sa atin ng Panginoon. So, anchor your life before God. Now, give Jesus your first priority. Love unconditionally. Mahalin mo ang Panginoon regardless. Kahit may mga panahon na sa tingin mo hindi niya sinasagot, ang panalangin mo, love Him more. Diba? Kasi darating at darating ang tugon niya sa iyo. So, again, gusto ko lang itong i-summarize. Naintindihan natin yung self-worth natin. Tama ba? Now, we need to live your self-worth. You have to live. Living your self-worth means you need to decide on your destination, go deep through your soul, anchor your life in eternity, let your light shine, and love unconditionally. Alam niyo, basahin ito sabay-sabay. Ready? Go. 1, 2, 3, go. You were Amen! You are created to be victorious. If you know your worth before God, sa harapan ng maraming tao, you are victorious. And whether you like it or not, mangyayari at mangyayari po ito. Ano pa? Basahin natin ito. Ready? Nababasa niyo ba? Know your worth. Hindi ka cheap para magpaloko. Hello, ladies. Are you there? Diba? You should know your worth. And sabi ganon, anything worth having takes time. Kaya, binibigyan ng oras ang pananalangin, ang pag-aral ng salita ng Diyos, ang pagsamba sa Kanya, ang pagdalo sa mga gawain, binibigyan niya ng oras. Amen? Ano pa? There's no looking back once you realize your worth. Ngayon, alam mo, naintindihan mo gaano ka kahalaga sa harap ng Panginoon. Diba? Bakit? Kasi, you are an apple in the eyes of God. Sabi niya, keep me as the apple of your eye. Napakahalaga mo sa harap ng Panginoon, mga anak. Hello? Sabi mo, I am an apple in God's eyes. Totoo ba yan? Narinig mo yan? Ulitin mo nga yan. 2, 3, go. Narinig mo yan. Kaya hindi at hindi at hindi at hindi ka papayag na may mga tao huhusgahan ka. Amen? Amen? Are you there? Now, before I end, let me just share konti lang about my family. No? So, ay, ang pangit pala dyan. Ito po ang aking panganay. Siya yung sinasabi ko na nagsumma cum laude sa Ateneo, sa kanya pong postgrad. And then this is my daughter, my doctor, nasa SLU, sa UP po siya nag-aral ng pre-med, and then nag-aral siya ng medicine sa SLU. And then this is my son. Ano po siya, entrepreneur, no, may sarili siyang barbershop. And he graduated cum laude. And this is my youngest daughter. She is a digital marketing, hindi ko alam, manager, whatever. Siya na po mag-explain yan. And she graduated magna cum laude. Diba? Sobrang blessed po ako. Alam niyo, every time I see what God has done to my kids, to my family, I cannot help but cry. I humble myself before God. Sabi ko, Lord, kaya lang namin ito narating dahil Ikaw ang aming prioridad. And that they understand their worth. Sabi, God is the top priority in whatever we do. Sa lahat ng gagawin natin, palagi mong uunahin si Lord. Kasi, pag lagi natin siyang inuuna, nandun palagi ang reward niya, ang blessings niya sa iyo.
Diba? Even in your family, sa pamilya mo, gusto mo ma-born again silang lahat. Or are there broken family members here? You can pray for that. God can make that happen. Ang susi lang, prioridad. You seek the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Tumayo po tayong lahat. Shall we pray? Thank you, Jesus. Amen. Sige po, will you please bow your head right now? Bow your head. Hallelujah.